Shalom Aleichem. Peace be upon you everyone, mga kanumad. Shout out sa mga pumpanig ng daigdig po kayo naroon. At nandito po ngayon sa Airbirds Park. Napakainit po ngayong araw na ito. Ito nga po, actually napadaan po ko dito at nagpapahinga. Kunti pong sharing sa inyo about the history ng park po na ito, na isang park na sikat dito po sa Toronto. At sa tingin ko ito po yung pinakamalaking park dito sa bayan po ng Toronto. Ano po? Originally ito pong park na ito ay dati pong agrikultura o po sakahan. At ito po ay itinatag ni John Bells noong 1824. At kalaunan po itong park na ito ay naging isang ano po siya, York Downs Golf and Country Club. Ayan po, maganda po talaga ang kasaysayan ito. Dati pong sakahan, taniman. So naging po siyang golf course kalaunan. Po. Talaga pong makasaysayan po ang park na ito. At ito pong bandang huli, itong panahon po ngayon, ito po naging na po siya, public park, at kung saan ay ito po ay dinadayo ng mga tao, po, particular pagka po yung araw po ng Sabado, Linggo, weekend, at panahon po ng summer. Ay yun nga po, pagka po dito winter ay wala pong tao dito at napakalamig po ng panahon dito. So sinasamantala po nila yung yung pagkakataon pagka po ganitong summer po. And then yung pong park nga po na ito ay isinunod sa pangalan ni Robert R. Bells, na dati po siyang punong hukom o punong mahistrado ng bayan ng Toronto. At officially ay naging po siya public park noong pong 1975. Po. Okay mga kanumad, ituro po kayo sa ibang bahagi po ng park na ito. Po. So yun po ang munting kasaysayan po ng na to, na aking pong sa pagkakaalam po. So okay, let's go. Explore ko po kayo sa area. Ano ba to? Yan, dito sa lugar na ito, mga pangalan dito nakalagay. Pagka po mga araw po ng ng holiday o weekend, madami po mga Pilipino dito na pumupunta. Nag-iihaw-ihaw po sila dito, o di kaya po yung mga ibang occasion, birthday o birthday party po, ay dito po nila ginaganap po. Tsaka po yung mga mga special event, gaya po ng mga politika rally. Yan, dito po nagtitipon-tipon yung mga Pilipino, mga kababayan po natin po sa lugar po na ito. Okay, let's continue mga kanumad. Nandito po tayo sa ayan, ano ba ito? In memory of the members of the God Thinker and Zuckerberg family. Wow. Ito po yung mga alaala po ito ng mga ng mga Hudyo na lumikas galing po sa Europa. Po ito, memorial memorial place. Ito po yung commemoration ng mga Holocaust victim. Yan, nandito po 'yon. Yan. Wow, nakakagandot ito Ito po yung mga tao na lumikas po sa gera sa Europa. Okay yan mga kanumad, ipakita ko sa inyo yung mga pangalan. Po, baka may mga kamag-anak kayo dito. Sorry, joke lang po ako. Yan, family Mida, generation of generation, third sphere pillar. Yan. Alam nyo guys, yung history ng ng World War II,
Sa mga hindi masyadong nakakaalam, ano po, madami pong ano, mga Hudyo ang natrap dun po sa gera na yon. Kasi biktima po sila ng ano, ng discrimination, pagmamalabis, at saka po yung hatred, ano po, yung pagkapuot po ng ano, ng Nazi Germany panahon ni Hitler. Hindi ko po alam kung ano po talaga yung layo ni Hitler, yung pinaka main ano po niya, dahilan bakit po niya nagawa ito sa mga walang kamalay-malay nating kapwa tao. Tao din po sila, ano po, pero masyado pong karamaldumal yung kanilang sinapit na kasaysayan, ano po, sa kamay po ng Nazi Germany panahon na yan. So nung pong panahon na yon, konti ko po din po ma-share sa inyo base po sa aking kalaman, ano po, nung pong panahon ng World War II ay madami po ang lumikas na mga Jewish people, ano po, from the Europe, particular sa Poland, kung saan po may pinakamadami na Hudyo ay sa Poland nung panahon po na yon. Actually ang namatay po doon ay ano nasa around 3 million doon lang po sa Poland. Hindi pa kasama si Germany, sa Romania, Lithuania, Bulgaria. Opo, yan. So yung pong mga tumakas po doon, lumikas, ay nakarating po sa iba't ibang panig ng daigdig para makaiwas po sila sa kalupitan po ng masamang Nazi nung panahon na yon. So yun nga po, yung ibang nakasurvive ng mga panahon na yon, nakarating po ng Canada, at dito na po sila tumanda, nagkapamilya, nagkaapo, and then eventually dito po sila namatay na ng panahon na yan. Yan, ito po. So mapait po na karanasan ng kanila pong sinapit, ano po, sa kamay po ng ano, ng Nazi ng panahon na yan. At isama po natin sila sa ating pong mga prayer para po sa kapayapaan po ng kanilang mga kaluluwa, ano po. Yan. Yan po yung mga ano nila, ang dami nila, oh. Yan. At yun po, yun nga po, madami pong tumakas ng panahon na yon para makaiwas sa kamatayan. Ang iba po nakarating po ng ano ng Pilipinas panahon na yon. May isang barko yata po na Jewish people ang nagdaong, tumakas from Europa, at nakarating po ng Asia. Pero madami pong bansa sa Asia ang hindi po sila tinanggap ng panahon na yon. Mga ano po kasi, mga anti-Semitism, yun po yung mga tao na ayaw po sa Jewish people, ano po. Pero luckily nakarating po sila sa isla ng Pilipinas noong World War II. Gera nga po yun ng panahon ng Japanese, at bukas palad po silang tinanggap po ng ating Pangulo ng panahon na yon na si Manuel Luis Quezon. At hanggang sa matapos po ang digmaan ay nanatili po sila sa Pilipinas, and then yung iba po ay nag-asawa doon sa atin, at ang iba naman po ay bumalik po sa Europa, at ang iba nag-migrate po dito sa Canada, sa Amerika, Australia, New Zealand, at sa mga bansa po na mayayaman, ano po, doon po sila pumunta after ng World War II. Ayan, Gans family. Oh, may nakasama akong Gans family no panahon na yon. Marahil ano ito actually itong mga Jewish na ito, mga galing ano po ito, Europa. Ang tawag po dito ay Jewish Ashkenazi. Kasi po ang Hudyo, madami po yung lugar na pinanggalingan, ano po. Konting kalaman din po, ano. Yun nga po, ang mga Jewish European ay yan po yung mga Ashkenazi. Ang salita po nila yung ano, Yiddish. Yan po. At madami po nag-migrate sa Israel noong before 1948, before Liberation Day.
before the establish of State of Israel. Ano po, nag-migrate po sila na dati pong Palestine territory, yung lugar po ng Israel. So madami po ang nagbalikan sa Israel from Europe. And then yung mga Jewish po na galing Arab state, like po Libya, Lebanon, Syria, Egypt, Jordan, Morocco, and then ano pa ba yung Algeria, Tunisia, kasi may tatlo pong bansang Arab sa Africa. Ay yan po, yun nga po yung Tunisia, ano po, Algeria and Morocco. Tatlong Arab states sa continent Africa, ano po. So yung mga yan ay, ang mga salita po ng mga yan ay Arab. Yung pong mga, opo, ang tawag po sa mga Jewish na galing sa Arab state ay Arab Jew. Opo, ang galing pong Europa, ayan po ay mga Yiddish po yan. Meron din pong isa pa, yung mga Jewish Latino kung tawagin, mga Spanish, Portuguese, yan, opo, Frances, Italian. Ang tawag po naman diyan Esperanto. Ayan, Esperanto po ang tawag diyan kasi nga po ano yan so tatlo po halos yung mga lugar na pinanggalingan po ng ng Jewish people, ano po. May isa pa nga pala, nalimutan ko, India. Ang India po ay may mga Hudyo din po diyan, at actually ang Hudyo po ay may 12 tribo. Yan po ay yung tribe of Levi, tribe of Judah, tribe of Menashe. Yung Menashe po, yan po yung tribo ng Hudyo na nakarating po ng ng bansang India, ano po. And then kalaunan sila po ay nagbalikan sa Israel. At ang iba po sa kanila na dito po sa bansang Canada, America, Australia, New Zealand, United Kingdom. Ayan po, ito ang history po ng Jewish people. So ang dami pala nila dito. Ayan. Ito. Wow, isang pamilya ito ng ng Goldrab family, Wall of Hope. Imagine yan. Isang pamilya lang po yan, nakarating po sila dito. Alain mo. Ito pa isang memorabilia dito. Golden of Reflection in loving memory of Marnie Kimmelman, killed by an act of terrorism. Yan. Actually, kita nyo, kahit tapos na po yung Holocaust, hindi pa rin sila tinatantanan ng mga anti-Semitism, yung mga galit sa Hudyo. Ito po, biktima po yan ng terrorism. Yan. Yan po. Yan. Ay, grabe. At yung masalimuot po nilang kasaysayan, yung pong away ng Palestinian at saka po niyang bansang Israel ngayon, po, na I don't want to talk politics po, kasi vlog ko po ito. So yun po yung naiintindihan ng buong daigdig, po, lalo po ngayon mayroon na social media, napapanood po yan. So ayan, ito po, ayan. Nakabot po ko dito sa Memorial Park na ito. Yan. Renee Bliman and Ron Berbone, Wall of Living Legacy. Yan, Holocaust Wall of Remembrance. Yan po yan. Yan. Actually, yung pong Holocaust po ay isa sa pinaka-karumal-dumal po na massacre o genocide, po, yung marami ang patay sa lahi po ng tao, na hindi po makakalimutan po yan ng kasaysayan, po, yung kanilang mga karanasan, yung kanila pong mga
kwento, ano po, yan. Yan po yan, oh. Pag-pray po natin sila, ano po, na sila ay makatawid sa kaharian po ng Diyos, ano po. Sa kabila po ng hirap at pasakit na kanila pong naranasan sa kamay po ng masamang layunin ng tao, ano po. Yan, Holocaust Wall of Remembrance. Yan po. Yan. Sumanyong kapayapaan. Yan. At isa ko sa nakikisimpatiya o nalungkot sa kanilang kasaysayan. Ayan po yan. Makita po yung star na yan. Ito po yun ang Star of David. Yan. Tawag po dyan. Ano po. O sa Hebrew yan po yung Maging David. Yan. Tawag po dyan. Maging David. Yan po maging. Ibig sabihin yung protection o shield. Yan po yung maging. Yan. Yan. Yan sila. Ano po. So anyway guys, mga kanumad, please watch this video. Tapusin po ninyo. Ito pong araw na ito ay isa sa pinaka dakilang araw po na aking pong dinaanan, ano po. At ito nga po, nandito po ko sa Jewish Holocaust Memorial, ano po. Yan. Paki-share po ng video at paki-subscribe po ng aking munting YouTube channel, Carlo Nubadik Official. Thank you mga kanumad. Ingat po kayo at peace be upon you. Okay, until my next video. Bye for now.